Maraming nagsasabi, may mga mali, nagdagdag sila ng mga alituntunin na hindi naman daw tinatakda sa saligang batas. Alam mo, tinulungan na lang sila ng Korte Suprema kung paano ang paglalatag, kung paano ang pagluluto ng kanin na hindi hilaw eh. Pabor ba kayo kung halimbawa, dahil sa mga panawagan po na magkaroon ng oral argument sa isyong ito para maging malinaw ba ang discussion? Sinong nananawagan? Si Christian Monsod. Anong lilinawin mo doon? Maling-mali nga. Maling-mali na nga ang ginawa ng House of Representatives, hindi sinunod ang sariling tuntunin. Paano po niya masasabing naging hilaw ito? Ito po'y pinagbotohan ng more than 1/3 ng mga miyembro. Mahihirapan po dahil pinahirapan po ng, well, with all due respect sa ating Korte Suprema, yung magiging steps po ay medyo mahirap na po. Makinis yung mukha, pero ngayon may mga butlig-butlig na ho sa mukha nito. Ewan ko lang, marami pa naman nagko-comment dito mga kabitaan na talagang kukulamin daw nila itong mga mayabang na tunggisista dyan sa kamera. Dagdag Balita News Update. Alright, welcome back mga kabitaan. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction na Video News Update. Kabos ang lahat, tayo po nagbabalik para man ho magbibigay ho tayo ng panibagong impormasyon, balitaan ho dito sa ating munting bahay na nakala po natin sa loob ng 24 oras, mga totoo at komprehensibong balita. Sa mga oras ito mga kabitan ay ating pag-uusapan ho, ito na naman hong yung mga salaysay ni Senador Marcoleta patungkol nito kay Christian Monsod na parang gusto pa yata na magkaroon ng oral arguments. Pinangaralan, binatikos at pinagsasabihan itong si Senador Marcoleta. Ito naman hong press con ng House of Retaliations na kung saan po ay sumagot siya sa sinasabi ni Senador Marcoleta, itong si Chihuahua mga kabalitaan, na kung saan ay paano daw nasabi ni Senador Marcoleta na hilaw pa ho yung impeachment, at ayon naman ho ni Adyong mga kabalitaan ni Mr. 3-in-1 na kung saan po ay hinog daw ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan mga kabitaan at atin naman ho silang bibigwasan ho dito sa ating programa. At bago tayo tutungo mga kabitaan, dito ho muna tayo. Silipin muna natin ito mga kabitaan. Kung makikita niyo po sa screen ho ninyo, ito mula ho sa Truth Stream na kung saan po nagkaroon ho ng pagpiyansa itong si Trililing, si Asong Ulol mga kabalitaan, doon sa Office of the City Prosecutors na nagpiyansa lamang ho. Meron siyang cash bond na 18,000 pesos. Ayon pa ho sa post ng Truth Stream, former Senator Antonio F. Trillanes IV voluntarily surrendered to the Metropolitan Trial Court Branch 131 in Quezon City on July 8, 2025 and posted bail in connection with a criminal case for false testimony in other cases under Article 183, Paragraph 1 of the Revised Penal Code. The case was filed by Davao City 1st District Representative Paulo Z. Duterte, who accused Trillanes of making malicious and unfounded statements under oath during House hearing in November 2024. Trillanes allegedly implicated Duterte and his family, including his brother-in-law, Attorney Meneses Manscarpio, in illegal drug activities, despite what prosecutors say is a lack of credible basis or evidence mga kabitan. Ibig sabihin nun, kwentong barbero ho yung kanyang pag-under oath sa hearing ho nung kung matatandaan nyo na inimplicate ho nila itong mga Duterte sa illegal drug activities mga kabalitaan. Following of the Office of the City Prosecutor's finding of probable cause, the court issued a warrant of arrest on July 7. Trillanes surrendered the next day and posted an 18,000 cash bond, leading the court to lift the electronic warrant mga kabalitan. High-tech na ngayon, no? Electronic warrant na yung pinapakita mga kabalitan. Dati ho, hindi ho kayo mauli-huli mga kabalitan kung wala ho talagang physical na warrant na ipapakita ho sa sinasabi hong suspect. Ngayon ho, high-tech na tayo ngayon. Pwede na ho kayong hulihin pag meron hong warrant ipinapakita. Gamit lamang ho yung cellphone or mula ho sa isang site, official website ho nang nagre-release ho ng warrant of arrest, yun, huli ka balbon ka na mga kabalitan. Sinabi pa ho dito mga kabitan,
This, however, it's not the only legal trouble haunting the former senator. Aside from the Quezon City case, Trillanes is also facing other criminal complaints filed by attorney Manscar, the husband of Vice President Sara Duterte. Additionally, he is currently involved in a separate case pending before a local court in Davao City, further complicating his legal woes, mga kabataan. These cases all stem from Trillanes' repeated public accusations implicating members of the Duterte family in criminal activities, accusations that government prosecutors, plaintiffs say were knowingly false and politically motivated, mga kabataan. So, mahilig to sa gawang kwento ho, mga kabitan. Judge Dina Maximo Uy, who presides over the Quezon City case, ordered both parties to submit their respective judicial affidavits and evidence at least 5 days before the pre-trial. Trillanes also has the option to submit his own judicial affidavit within 10 days from receipt of prosecution's affidavits, mga kabitan. The outcome of this case and others pending against him may determine whether Trillanes' long-standing crusade against Duterte family will now face serious legal consequences in court. Trillanes was also spotted in Davao City on July 28 after apparently attending a court hearing. He posted pictures the next day with a caption thanking Davao City for a warm welcome, mga kabalita. So inamin niya ho dito na mababait ho, very hospitable ho itong mga Davaoenyo. Kasi nga, pinupukpok lagi yung mga Duterte ho nito, pero wala ho siyang nakikitang mga masasamang elemento ho. O pumuna ho sa kanya doon, o bumastos man sa kanya doon, mga kabitan, sa Davao City. So ibig sabihin ho nun, mga kabitan, ang mga tao doon sa Davao City ay napaka-hospitable ho. Marunong gumalang, rumispeto, at welcome ho ang lahat ninuman ang pumunta ho sa Davao City. Ganun ho talaga kadisiplinado ho ang mga Duterte sa kanyang constituent, mga kabitan. So, we cannot deny the fact that Trillanes himself ay nag-bill ho ng 18,000 pesos, mga kabalitaan, para lamang ho makamtan niya yung kanyang pansamantalang kalayaan dahil nga po sa kasong isinampa ho dito na perjury case ni Congressman Pulong Duterte, mga kabalitaan. So, kakasabihin naman ho nila ay fake news ho yun. Basta mga DDS, fake news ho yun, mga kabalitaan. Tatakpan lang ho yung date para sabihin na yun nga, may warrant of arrest. So ito na po. Binibigyan na ho natin ng linaw na meron ho talagang nangyaring bail bond ho, cash bond na worth of 18,000 pesos. Ayon pa ho sa post ng Truth Stream, mga kabitan. August 7, 8:59 in the morning. So yun po ang pibibigyan lamang ho natin ng linaw na totoo po na voluntaryo hong sumuko sa Metropolitan Trial Court Branch 131 in Quezon City on July 8, 2025 para ho magpiyansa sa criminal case for false testimony on or in other cases under Article 183 Paragraph 1 of the Revised Penal Code, mga kabaitaan. Now, dito naman muna tayo kay Senador Marcoleta dyan sa Kamara. Nakapanayam ho itong si Senador Marcoleta sa programa ho ng Double B, mga kabitan, or DZBB, kung saan po ay itong si Christian ay para na bang sobrang tanda na ho nito, nangingialam pa na wala na ho siya sa posisyon na mangingialam kasi tapos na ho yung kanyang termino, mga kabitan. So wag na ho kayong mangialam kasi talagang butata ho kayo ni Senador Marcoleta. Dahil nga po ay pinaninindigan ni Senador Marcoleta yung kanyang naging desisyon na i-archive na lang ho itong impeachment ni VP Sara Duterte dyan sa Senado para naman ho manahimik itong mga minority. Dahil ayaw ho nilang i-dismiss agad ito kahit meron na hong direktiba ang Korte Suprema, una vez unconstitutional ang isinampa nila hong impeachment or articles of impeachment. And then, sabi ng Korte na immediately executory, mga kabitan, na pinagsasabihan ang Senado na gawin nyo na ito, mga kabalitaan. Panoorin nun natin dito, mga kabitan, si Senador Marcoleta. Magandang umaga sa inyo, Joel at saka Weng. Kamusta tuhod nyo? Ang tagal yun nakatayo kagabi, Senator. Apat oras, matindi, matikas pa rin. Ano? Pero tama bang isipin na wala na, patay na ang impeachment complaint? Kasi nang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros kanina sa aming panayam, meron pang mga naniniwala na kapag ni-reverse ng Supreme Court ang kanilang sarili, kaya pang hugutin po yan doon sa archive. Ano bang tamang impression doon, Senador? Tama naman yun. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili,
Di pwedeng mabuhay yun, Joel. Pwede Weng. pang hugutin sa archive. Kasi sinasabi ni Senator Risa, napakahirap daw po hugutin yung mga Kailangan daw ng naka-archive majority vote, Kailangan parang Senator. majority vote, Senator Dante. Alam mo naman yan lahat, pinahihirap niya paano namang maghihirap yun pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun Pero sa tingin nyo, boboto yung mga senador na bumoto kahapon na i-archive, na ihugutin sa pagkaka-archive yung impeachment complaint? Hindi na sila magbabago o magbabago sila ng position eventually? Ang ibig mo sabihin, pagka nag-reverse ang Supreme Yes, Court, bubutuhin pa namin yun. Yes. Hindi na bubutuhin yun sapagkat ni-reverse nga ng Supreme Court ang sarili kung talagang mangyayari yun. Mhm. Di ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Automatic dapat yon. Magiging automatic yun, bagamat meron pang isang issue na pinag-uusapan dyan Ano po? sapagkat kinwalify ko bago ko ipagpatuloy ng aking pagsasalita Mhm. na yung impeachment proceedings na ginawa ng 19th Congress Senate hindi naman nakatawid do sa 20th Senate na ngayon ay kinabibilangan ko. Kailangan tingnan pa rin yun. Kaya bago ako magtapos, pinilit kong ipaunawa yun na merong isang issue pa doon na hindi na settle. Sapagkat yung impeachment proceedings na pinasimulan ng 19th Congress, kasamang namatay nung mag-expire ang 19th Congress nung June 30, 2025. Isa yun na dapat na isaalang-alang. Continuing body naman daw po ang Senate. Ayun na sinasabi nila sapagkat ang ginagamit nilang kaso ay yung kaso ng Arnold versus Nazareno na 1950 case. Kinakailangan may paliwanag niyo sa ating mamamayan. Yung 1950 case na yon na sinabing continuing body ang Senate, ang prevailing constitution natin doon, 1935 Constitution. Ang ibig sabihin niyan, 24 na senador, yung ikatlong bahagi niyan o 8 ay binoboto natin every 2 years. Ibig sabihin, ang palaging natitira doon, 16, majority. Yes, oo. Kaya pwede nilang ipagpatuloy ang gawain nila dahil merong majority kahit anong panahon. Ngayon ay kalahati. 12. Kalahati Walang ngayon ang quorum. ini-elect natin every 3 years. Ibig sabihin, 50%. Walang quorum. Kasi ang quorum mga kapuso 50 plus 1. Kaya nga, ayaw kasi nilang ipaliwanag yun. Hindi ko malaman kung napakasimple lang naman nun, hindi nila kayang intindihin. So, Senator, pinipilit nilang continuing. kung halimbawa, Noon, pero ngayon hindi. Okay. Gusto kong halimbawa, magsabi niyo magkaroon ng milagro, bumaliktad ang Korte Suprema, magiging prejudicial question pa pala ito kung pwedeng tumawid o hindi. Yes, ma'am. Magiging issue pa yan. So mahaba pa pala ito. Ayoko na lang kasing banggitin yun kasi mako-complicate na naman. Yun lang kasing argumento ko. Mapapansin ninyo, wala man lang isa sa kanila na tumayo na kontrahin yung mga sinabi ko. Wala pong kumontra Sinabi ko puro mali ang ginawa ng House of Representatives. Inisa-isa ko lahat ang pagkakamali. Wala man lang tumayo na sabihin, mali ka naman dyan. Ganitong ginawa nga. Wala Okay. Kaya nga ang paghalimbawa ko na lang, Joel, Weng, para madaling maunawaan ng mga kababayan natin, ang niluto niyong kanin, hilaw O Okay. ipipilit mong kainin naman sa Diyos ko naman hilaw na. Paano mo naman kakainin yan? Isasangag. Ituwin na lang nating maganda ka. Iluto niyong mabuti. Tapos magkikita-kita rin naman tayo. Kaya natin pag-usapan. Ito lang, Senador. Pag pinipilit, Senator, ito lang. Buti napapayag po kayo. Napalitan yung wording from dismiss to archive. Ba't kayo napapayag, Senador? hindi kasi naging masyado silang technical. Hindi nga naman makita yung motion to dismiss. Alam niyo, maski naman sa karaniwang pangyayari, sa amin naman nakadirekta talaga yung order ng Supreme Court. Sabi niya, this is immediately executory. Sino bang ahensya ng gobyerno ang pinatutungkulan nun ng desisyon na yun? Kami na lang Hindi niya naman ibibigay sa House of Representatives yun. Correct. Kaya pwedeng i-dismiss na lang namin kung hindi sila masyadong magiging legalist o kaya technical. Kaya lang sinasabi na wala namang motion. Sige, para lang, huwag na tayo magtalo-talo sa pag tumaba ng umaba ito. O kung ano man ang gusto ninyo na salita na magiging consistent na rin doon sa desisyon ng Korte Suprema na ito ay bigyan na natin ng closure sapagkat tineklara nilang unconstitutional, void ab initio, violative of due process. Aanhin mo ang isang bagay na tinuringan ng Korte Suprema na wala namang kabuhay-buhay. Okay. O sige. Ito lang, nakikita niyo ba, Senator Marcoleta, na pwede pang the same complaint may pag-asa pa itong umusad sa February 2026? After the one-year bar Yes. rule. Nasa sa kanila yun, Weng. Basta iluto lang nilang mabuti yung kanin, katanggap-tanggap, hindi hilaw.
Oh, yun lang naman eh. Ba't hindi sila meron pa sila 6 months bago mag-February 2026. O, di gandahan na nila yung luto. Dagdagan nila ng siguro tubig. Kasi kulang sa tubig eh. O kulang sa paapoy, halimbawa. O kaya isangag. Kasi pagka hilaw po yung kanin, pwede naman daw po isangag. Hilaw pa rin. Hindi, Ay, hilaw alam mo, pa rin. kung hilaw talaga pag sinangag mo, medyo lalong titigas Ganun ba yun? Joel eh. Madudurog. Oo. Pero Senator, may punto kayo doon na halimbawa, nakakuha nga ng sapat na numero, hindi na kailangan idaan sa Committee on Justice. Yung punto na kailangan may personal knowledge yung mga pumipirmang kongresista doon sa laman ng complaint. Isipin mo, yun nga yung hiningi ng Korte Suprema. Alalahanin po ninyo na 11 impormasyon ang hiningi ng Korte Suprema mula sa kanila. Ang pinaka-importante doon yung 4. Ayaw nilang ibigay. Mistulang sinabi nila sa Korte Suprema, wala kayong pakialam dito. Amin ito. Alam mo kung ano yun? Tinatanong lang ng Korte Suprema, sino pong komite o sinong opisina ang gumawa nito? Yung articles of impeachment. Yung buong impeachment, constituting the articles of impeachment. Ba't naman ayaw mo naman sabihin sa kanila? Masama ba yung ang gumawa po nito ay yung pong mga waiters po sa South Lounge ng House of Representatives. Di ba? Yung pong opisina ng Secretary General po, tumira niyan. Di ba? Okay, ito lang Senator Marcoleta kasi maraming nagsasabi may mga mali doon sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil nagdagdag daw sila ng mga nagdagdag sila ng mga alituntunin na hindi naman daw tinatakda sa saligang batas sa issue ng impeachment. Senator, anong masasabi niyo po doon? Alam mo, tinulungan na lang sila ng Korte Suprema kung paano ang paglalatag, kung paano ang pagluluto ng kanin na hindi hilaw eh. Kasi nga puro hilaw nga ang ginawa, isip-isipin mo naman, nakalagay nga sa rules namin, kapag ka natanggap na ng Secretary General, immediately i-repair mo na sa opisina ni Speaker. Akalain mo inamin nila, ni-repair nila simultaneously, mahigit 2 buwan. Immediate ba yun? Pagkatapos sabi, i-include mo doon sa order of business within 10 session days. Binilang nila kunwari 10 session days, pero sa katotohanan, 11th session day yun, Joel. At saka hindi talaga nakalagay sa order of business. Meron akong kopya eh. Inamon ko nga silang lahat. So kung talaga namang matibay-tibay ay mga senador na ngak-ngak, ba't di na tinignan yung order of business kung nandun? Para kontrahin nila ako. Senator Marcoleta, sabi mo wala sa order of business. Eto ka. Edi para makita natin kung ito ang pinagsasabi ng Solicitor General. At ang pangatlo, i-repair mo kanya sa Committee on Justice kahit na 1/3 pa ang pumirma. Ni-repair ba? Hindi. Okay. Bakit nila sasabihin ngayon na mali ang Korte Suprema? Sila nga ang mali eh. Senator, meron pong nasa kami na ulit ng Supreme Court ang bola nito dahil doon sa MR. Pabor ba kayo kung halimbawa, dahil sa mga panawagan po na magkaroon ng oral argument sa issue ito para maging malinaw ba ang discussion? Sino nananawagan? Si Christian Monsod. Kailangan daw po na magkaroon ng oral argument para mas malinaw yung takbo ng discussion sa Korte Suprema. Anong lilinawin mo doon? Maling-mali nga. Maling-mali na nga ang ginawa ng House of Representatives, hindi sinunod ang sariling tuntunin, kinakailangan mag-oral argument pa yun. Napakasimple naman eh. Wala ngang isa mang kumontra sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng violations ng House of Representatives na inisa-isa kong i-point out. Ito pinakasimple. Walang verification yung complaint. Alam mo sa rules namin? Pag walang verification, it will be considered as a mere scrap of paper. Doon lang patay na yung impeachment complaint eh. Okay. Walang kumontra kahit isa. Nakita nila talagang walang verification eh. Okay. Sige, hanap pa tayo na ibang pagkakataon, Senator, na malawig na mapag-usapan po ito. But in the meantime, salamat sa oras po. So yun po mga kabaitaan, talagang naninindigan ho itong si Senador Marcoleta sa kanyang mga pinagsasabi ho dyan mula sa Senado na hilaw talaga yung kanin na inihain ho nila mga kabaitaan sa hapagkainan mga kabaitaan, kaya hindi ho nila kinain ito. At ito namang si Christian Monsod ay nangingialam pa, gusto pang magkakaroon ng oral arguments. Yun na nga sinabi ng Korte Suprema na hindi nga sumunod sa proseso. Paano pa magkakaroon ng oral arguments? At wala naman silang pakialam na ngayon dahil wala na sila sa kanilang serbisyo mga kabaitan. Kung sino pa pong wala na, yun pa yung ngawa na ngawa mga kabalitaan. Lalo na po itong mga senador na nagmamagaling, itong si Senador Soto, Senador Hontiveros, ito ba Aquino, Kiko Pangilinan, napakalayo ho itong talino ni Kiko mga kabaitan kumpara kay Senador Marcoleta na dapat siya yung makipag-ribatalo kay Senador Marcoleta pero parang ginawa ho nilang pain itong si Tito Soto na nagpa-uto-uto rin sa kanyang mga kasamahan. At sinabi dito ni Senador Marcoleta na depende na ho yan sa House of Retaliation kung magpa-file ho sila ulit sa darating na February 6 sa 2026 mga kabaitaan.
Ang masaklap lang ho dito, inamin na ho ni Chua na sila po ay mahirapan dito sa pag-file ho mga kabaitaan itong impeachment complaint dahil sila daw ay butata na daw ngayon sa Korte Suprema mga kabalitaan. Inamin niya ho dito, nahihirapan ho sila. At bakit daw nasabi ni Senador Marcoleta na hilaw yung kanilang impeachment complaint? At ayon pa nitong Boy 3-in-1 mga kabalitaan, itong si Adyong, ayon pa nito na hinog daw yung kanilang impeachment complaint. Magandang hapon po. Kung tatanong ko lang, sabi po ni Senator Marcoleta, hilaw daw po yung impeachment. Tapos kine-question niya rin po yung pagpasok dun sa order of business. Paano po niya masasabing naging hilaw ito? Ano po ang dahilan kung bakit niya masasabi na hilaw ito? Ito po'y pinagbotohan ng more than 1/3 ng mga miyembro. So, hindi naman, nire-respeto po natin yung dati namin pong kasama. Pero sa amin pong paniniwala, lahat naman po ng mga steps para ma-file ang impeachment ay sinunod po namin. Alinsunod po sa Francisco at sa Gutierrez ruling. At base rin po sa House rules at base rin po sa ating saligang batas. Para sa akin, hinog na hinog eh. Yung 200 plus na pumirma, para sa amin, hinog na hinog. Itong si Boy 3-in-1 mga kabaitaan, nagsasalita, parang walang alam sa mga sinasabi eh. Parang hindi niya ho alam yung kanyang sinasabi ho dito mga kabaitaan. At ayon pa ni Chihuahua Baby, na paano daw nasabi ni Senador Marcoleta na hilaw. Napakaangat talaga tong taong to mga kabaitaan. Sigurado hindi ito nagbabasa ho sa naging resulta, desisyon ho ng Korte Suprema. Yung Korte Suprema na nagsabi na unconstitutional eh. Wala ho kayong sinusunod na tamang proseso. Tapos tinatanong mo pa si Marcoleta, ba't niya nasasabing hilaw? Kung hindi pa hilaw, ipinanigan na kayo ng Korte Suprema. Minimension niya pa yung jurisprudence mga kabaitaan, itong Francisco at Gutierrez rulings mga kabalitaan. Na ito na nga si Attorney Ernesto Francisco Jr. sinasabi na nga na hindi nyo sinusunod yung tamang proseso sa pagpapa-impeach sa isang impeachable official. Particularly ho, itong kay case ni VP Sara Duterte. Ngayon sasabihin nyo nga paano nyo nasabing hilaw? Di ba katangahan ho yun mga kabalitaan? Mas kayo pa yung nakakaalam sa pag-interpreta ng batas na kung saan ay hindi naman ho mababasa na kayo ay may karapatang mag-interpret. Yung Korte Suprema ho ang nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon na sila po ang may karapatan. Kaya sundin nyo na lang kasi nga mas lalo ho kayong mapapahiha, mas lalo ho kayong magiging angat sa mata ng taong bayan. Kaya ako sa inyo, manahimik na kayo kasi wala ho talaga kayo sa rason. Talong-talo ho kayo sa kabutihan. Kasi kayo ay pumanigo sa kasamaan, mga kabalitaan. Kung sakasakali po na na hindi na i-reverse ng Supreme Court yung decision, yung unang decision nila, will it be hard po na mag-file ng bagong impeachment kay VP Sara? Dahil may may mga new requirements na nilagay yung Supreme Court. Mahihirapan po dahil pinahirapan po ng, with all due respect sa ating Korte Suprema, yung magiging steps po ay medyo mahirap na po. Kaya actually po, sa totoo lang nakalagay po dun sa ating saligang batas, Congress shall promulgate its rules. So dapat po, ang nagbibigay po o naglalagay po ng alituntunin, dapat po ang Kongreso. Kasi ang ginamit po na word doon ay shall. Ibig sabihin po ng shall, mandatory. Kaso dito po, sa bago pong inilahad ng ating korte, kung saan nagdagdag po ng ilang mga parameters o steps para po may akyat ang impeachment, mas magiging mahirap na po. At pangalawa po, sa akin pong paniniwala, ito po ay, of course, again, with all due respect sa ating Korte Suprema, ay pag-overstep po sa power po, sa exclusive power po ng Kongreso to initiate impeachment complaint.
Oh, tingnan niyo po yung rason nito. Talagang bulok na bulok ho itong utak nitong si Chihuahua mga kabaitaan. Una, sinabi niya ho dito, nahihirapan ho sila mga kabaitaan na mag-file ho ng impeachment sa susunod na taon, sa Feb 6 mga kabaitaan. Dahil daw po ay hinaharangan ho sila gumagawa ng alituntunin, ng bagong alituntunin itong Korte Suprema mga kabaitaan. Sa tingin ho natin, hindi naman siguro mahihirapan ho sila mga kabaitaan dito kung tama ho talaga yung kanyang ginagawa. Mahilig ho sila sa shortcut eh. Ang ginawa ho ng Supreme Court, itinama lang ho yung kanilang mali. Depende na ho nila yan kung kakagatin at i-adapt ho nila ho yan. Kasi nga, sa totoo lang mga kabaitaan, gumagawa ho sila ng sariling alituntunin ho dito para sa impeachment cases na pabor lamang ho sa kanilang kagustuhan. Hindi ho ito pabor para ho sa taong bayan. Ika nga, interes ho nila para mas mapabilis ho na i-impeach yung politiko, yung opisyalis na sa tingin ho nila na ito ay nakakasagabal ho sa kanilang maitim na binabalak mga kabitan at pagiging greedy ho sa kanilang kapangyarihan. Hindi naman mahirap mga kabalitaan kung tutuusin lamang po at dapat magpapasalamat sila dahil may klaro na ho na alituntunin kung papaano ho nila talaga gagawin at masunod ang tamang proseso para tuloy-tuloy na mapanagot ang isang impeachable official na may sala kung may ginawang kamalian para ho sa accountability mga kabalitaan. Yun po sanang gagawin ho nila. Hindi lang ho nila i-oppose itong ginagawa ho ng Korte Suprema dahil ito po ay in good faith ho ang ginawa ng Korte Suprema para sila matauhan, matoto kung ano talaga ang sinasabing tapat sa kanilang tungkulin, tapat sa kanilang serbisyo at para ho sa taong bayan mga kabalitaan. Dahil ang impeachment nito ay klaro naman ho, ayon pa ni Senador Chis Escudero na huwag gamitin ang impeachment sa pamumulitika. At ito rin ang sambit mga kabaitaan ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero bago tayo magtapos mga kabaitaan, may napapansin lang ako dito kay Chua. Di ba yung mukha ni Chua mga kabaitaan dito, parang makinis ho talaga ito kasi maputi yata to si Chua. Hindi ko pa ito nakita personal eh. Makinis ho yung mukha pero ngayon may mga butlig-butlig na ho sa mukha nito. Ewan ko lang, marami pa naman nagko-comment dito mga kabitaan na talagang kukulamin daw nila itong mga mayabang na tunggisista dyan sa kamera. Hindi ko naman sinasabi na baka ito yung nagiging resulta ng kulam. Sana hindi naman ho, maawa naman tayo kay Chua. Pero parang unti-unti nang lumalabas yung pamamaraan ng pagkukulam ho ng ating mga viewers mga kabalitaan. May mga butlig-butlig okay lang, sabihin natin baka pimple siguro, wag nyo namang anuhin. Pero napapansin ko lang medyo kasi may kakilala akong kinulam mga kabitan, nagmula ho sa mga butlig-butlig hanggang dumami yung butlig sa buong katawan. Ayun pa idinala ho sa albularyo doon sa bundok ko namin. Sinabing kinulam daw, tapos may tubig na ibinigay sa kapitbahay namin, doon ipinaligo ho ng Martes at Biyernes lang, mga siguro isang buwan yata yon, isang buwan, 2 buwan, mga ilang araw yon, 8 o 10 araw yon, mga 10 araw lahat, no? Martes at Biyernes. So naligo siya ng tubig na binigay ho, yun, gumaling. Hindi na sila nagpa-doktor mga kabin dahil may kumulam daw mga kabin. Naalala ko lang kasi na ito yung nagiging yung parang tawag nun, symptoms mga kabitan na kinulam pala yung kapitbahay yun namin. Huwag naman yung sanang kulamin itong si Chua. Mamili-mili kayo ng medyo pangit-pangit dyan ha. Kasi sayang yung gwapo nito ni Chua mga kabitan kung kukulamin. Kidding aside mga kabitan, salamat ho sa inyong panonood. Kita-kitso tayo sa ating pagbabalik para ho mas malaman at maintindihan pa po ang karamihan kung ano makaganapan sa ating lipunan. Huwag kalimutan mga kabitan, as usual ho, share nyo na po ang video ito at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suggestion. Sa mga bagong salta, huwag kalimutan mag-subscribe na rin ho kayo. At sabayin nyo lang po, pindutin nyo na din notification button ho dyan para mapapanood nyo po yung mga bagong video ating i-upload dito sa ating munting bahay, gaya na ho dito mga kabalitaan. Salamat din ng marami, taos puso yung nagpapasalamat sa inyo dahil nga po sa mga bagong subscribers ho natin ngayon mga kabaitaan. Mabuhay ho kayong lahat. At sa ating mga kababayan abroad, lalo na dyan sa Dahig, Netherlands, maraming salamat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Mabuhay ho kayo. Ingat-ingat lang ho lagi. Matsalam ho sa inyong lahat. At sa ating laging sinasaluduhan na makabagong bayani ng ating bansang overseas Filipino workers saan mang lupalop ng ating mundo, maraming salamat. Ana Santos at Corazon sa Japan and Mami Rose, lalo dyan ni Tobias Mami dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu.
Tuloy-tuloy lamang ho at sabay-sabay tayong manunod. Laging tumambay dito sa ating munting bahay. Ako po'y magpapaalam at kita-kitso tayo mga kabayan sa ating pagbabalik sa mga ilang oras. Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Saan maglupalo nating mundo ba sa may mga Pilipino? Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mwah! Chip chip. Mwah! Peace out! Yan agad, balita.